guys! Welcome back to my channel, Pastime Chat. Ang tagal natin na wala ng vlog. But for now, ito, vlog ulit. So, ito yung experience ko nga pala sa travel ko from Manila going here in Ireland. Okay, so sundan nyo ako para makita nyo kung ano yung nangyari sa buhay-buhay ko. Tara! Nandito na tayo sa Manila International Airport. Ready na si Madam. At pumunta tayo dito para pumila. Hindi namin alam kung hanggang anong oras kami naandito sa pila para sa check-in. Kaya hindi ako nagtiis. Nagtanong na ako kung bakit. Yun pala, yung aircraft na sasakyan namin mula dito sa Manila papuntang Abu Dhabi ay hindi pa nakakaalis sa Abu Dhabi. So hindi namin alam kung hanggang anong oras kami dito. Super delayed ang flight. As in, nakalupagi ako sa side kasi nangangalay na ako. Kanina pa ako nakatayo. Ayan, nakita niyo ba? Marami din sa likuran ko. Nandito na ako sa front Ako na sana yung next para sa counter. Ayun, biglang tumigil. Susunod din ako kukuha ng... Ay, nako guys, sa wakas nakapasok na ako. Nandito na ako sa loob. Nakalusot tayo sa immigration nang walang kaabog-abog. Super bait ng immigration officer na nakatapat sa akin. Alam nyo, nagbiro-biro pa, sabi sa akin, mayroon ba kayong dalang Philippine passport? Tapos sabi ko, ay, mayroon po pero ano, yung expired na. Tapos, chinek ulit yung passport ko. Tapos, tingin ulit sa monitor. Tapos, naisip ko na, yun yung overstay ko sa Pilipinas. Kaya, bigla kong sinabi na, mayroon po akong docs dyan. Sabi, dual kayo. Mabuti na lang. Save by the bell kayo. Kasi kung hindi, nako, 3 years yun. Ang laki ng pamayaran. Nakakatuwa, di ba? Punta na tayo sa ating plane, guys. So, save tayo ng battery kasi malulobot na tayo. And then, pagdating ko ng Abu Dhabi, mag-stay ulit ako ng mga 8 hours. So, haba ng layover. Kaya, ang ginawa ng Etihad, pinag-hotel muna ako. Ang ganda ng hotel. Ito yun, no? What that, guys? I'm here at Royal Rose Hotel in Abu Dhabi. Akalain nyo nga naman, narating ko to. Wala akong masabi. Delayed nga kasi yung flight, di ba? Kaya, hinatid muna ako dito sa hotel para makapagpahinga dahil sobrang haba pa ng oras na hihintayin ko. Hindi naman sobra-sobra, mga almost 8 hours. Kaya free food and hotel tayo. At hindi lang yun, nagala ko ang city ng Abu Dhabi. Akalain nyo yun, imbis na hanggang airport lang tayo. Kaya lang, super lobat na tong cellphone ko. Tapos naghahanap ako dito ng outlet. Iba naman yung outlet nila. So hindi ako makapag-charge. Sayang hindi ko tuloy maipakita yung dinaanan ko. Napakaganda guys. Napakaganda. Ay salamat. Kaya minsan yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, rewarding din Katulad kahapon. Sobrang ang init na ng ulo ko kasi nga sobrang haba nung oras na na-delay kami. Plus ngayon delay na naman. Kaya lang, ang reward pala noon, napakagandang paggagala. Akalain nyo nga yun, di ba? Na ikot ko nga yung Abu Dhabi. Imbis na hanggang airport nga lang dapat ako Di hindi ko sana to nakita. Kaya namnamin ko muna tong pagiging prinsesa sa ilang oras na pag-stay ko dito. Kasi susunduin ako by 11 o'clock. Ngayon mag-almost 8 o'clock na. Hindi nga lang ako natulog Nag-ikot-ikot ako dito sa hotel. Ay dito sa room ko.
So guys, from the hotel, we are now going back to the airport. So I just wanna show you how beautiful is Abu Dhabi.
approaching Abu Dhabi International Airport again. Sobrang laki ng airport nila guys, ang ganda. And then alam nyo ba yung mga Pinay na naka-assign sa front desk, sobrang ang babait nila, napaka-accommodating nila guys. Nakakatuwa, di ba? So, boarding na ulit tayo, Abu Dhabi to Amsterdam, ang connecting flight natin. Tapos nakakapagod guys, ang haba ng mga lakarin sa airport. Mabuti na lang, marami akong mga Pinay na nakasabay. So, nakisama ako sa kanila. Kaya, hindi naman boring yung travel. Nakakapagod lang talaga. Sobra. Pero nag-enjoy ako. Kasi nga, syempre, marami akong nakitang bago. Di ba? Yung ibang airport nga pala na dinaanan ko, hindi na ako nakapag-video tulad nung nasa Amsterdam kami kasi super tight yung schedule. So, pila ng pila sa immigration, tapos sa screening. Kaya, wala na talaga akong time para mag-video pa. Hanggang nung dumating ako sa mismong Dublin, hindi na rin ako nakapag-video. So, some other time, makikita niyo rin naman yun. Nga pala guys, nung nasa Dublin immigration na ako, naku po, ang daming hinanap sa akin, ang daming tanong. But then, dala ko naman lahat yung mga supporting documents. At saka, syempre, dapat less talk, less mistake. Lagi niyong tatandaan yun. Huwag yung explain kayo na explain kasi baka mamaya doon kayo lalong tatagal. So, kung ano lang yung hinahanap, kung ano lang yung tinatanong, isang sagot lang talaga. Isang tanong, isang sagot. Ayun, iniisip ko na nga ko, baka hindi ako makalusot dito kasi parang medyo makulit yung officer eh. Mabuti pa sa Manila. As in, nakalusot agad ako, diba? Pero, ayos naman. At ito na yung arrival natin sa Dublin Airport. May pa-flower pa si Marvin talaga. Tapos dinalhan ako ng winter jacket. Ito si Madam, excited. So, hanggang ngayon, ayun pa nga pala yung mga gamit ko, nagkalat pa sa baba. Paus pa rin ang boses ko. Hindi pa tayo talaga gumaling. Plus, malamig din dito. But, ayos lang yun. Mawawala rin yung ubo kapag nawala na yung may-ari. Okay, so that's it for today. I hope you enjoyed watching the vlog. Please don't forget to subscribe my channel, pastime, etc. Paulit-ulit ako. And hit that bell for you to be notified with the next upload. Marami-rami pa yun, ha? Okay, Pilipinas, kumusta kayong lahat dyan? Wala pa ako sa Pilipinas ngayon. At least, nandito ako sa ibang planeta.